So, madali natin makilala yung mga bagay-bagay, even yung tao, sa pamagitan ng lang trademark o identity. O ba? So, maging sa church, boses pa lang, alam mo na kung sino nagsalita. No? Kasi yun ang kanilang trademark o identity. Sa pagkalahatan, ang ating trademark as a Christian, as a believer, ang trademark natin ay tinatawag na holiness. Tama po ba? Tapos po, kaya po may tinatawag na discipline kasi ang pinakapunot dulo nito is holiness. Ano po ba ang pinaka-perfect holiness na tinatawag natin? Yung pinakasukdulan na tinatawag natin Christian living. Ano nga po sabi ng Romans? Maging katulad ni Kristo. Tingnan nyo nga po katabi ninyo kung katulad na siya ni Kristo. O, di ba? Hindi po yung mukha. Kasi naman natin nakita si Kristo. Kung tinatawag din yung tinatawag na holiness. Tama ba? So, habang tayo nabubuhay, kailangan natin magpursige na mamuhay sa holiness. Okay, next po. Sabi ito, for it is written, be holy for I am holy. Marami naman hong holy. Kanina nga, maraming holy. Nahuli. Sorry po ah. Dito po ko sa una nakaupo kanina, hindi ko po kayo tinanali. Okay? So, kailangan daw tayong maging holy, maging banal. Okay? Next po. Next. Introduction. Christianity without holiness is false. Do you believe that? If we claim that we are Christian or follower of Christ, then we should live a holy life. Pag kiniklaim mo na ikaw ay Kristiyano, dapat nabubuhay ka na isang banal na pamumuhay. Matthew 21, ano po ang konteksto mo nito? Sabi, not everyone who calls out to me, Lord, will enter the kingdom of heaven. Only those who actually do the will of my Father in heaven. Ano po? On judgment day, many will say to me, Lord, Lord, we prophesy in your name and cast out demons in your name and perform many miracles in your name. But I will reply, I will never knew you. Get away from me, you who break God's law. Dito po, kung titingnan natin, konting diferensya lang ho ang sinasabi ko dito. Kasi may mga tao po na nangangaral salita ng Panginoon, nagpapalayas ng mga demonyo. Sino po sa'yo nakaranas ng magpalayas sa demonyo? Isa pa lang ho. Yung magpalayas ng kapitbahay, meron po ba? Magpalayas ng ng katabi. Ang dami natin pinapalayas. Sabi ho, mga manggagawa, sabihan ng Panginoon, ang dami namin experience dyan. So sabi doon, yung pagpapalayas ng demonyo, hindi kagad tanda, hindi yan ang final na tanda o trademark na ikaw totoong Kristiyano. Tama ba? Kasi even mga cult, albularyo nagpapalayas sa demonyo. Espiritista nagpapalayas sa demonyo. Sabi ng Panginoon, hindi ko kayo nakikilala. Pagdating daw ng araw, sabi niyo kayo nakikilala. Bakit po sabi doon? Hindi ko kayo nakilala sapagkat ang totoo daw na Kristiyano ay ginagawa ang kalooban ng Diyos. Amen? That is holiness. You are doing the will of God. That is holiness. Okay po? So, yun po, introduction pa lang ko tayo. Tumatas ang boses ko. Pasensya na po. Okay, next po. Holiness. Yan. May picture-picture tayo konti para tayo mahilig ka sa visual aid. Mamaya po, sasayo po yung kasama ko dito pag kailangan nyo. Magpo-pole dancing po yan. Joke lang po. Thank you po. Next po, next. Meaning of holiness. Yan, medyo konti lang tayo mga pag-grigi tayo, ihibur-hibur tayo ngayon. Okay. Yan po ang meaning po ng holiness. Yan po ang niresearch natin. Hebrew word, gados. To cut, to be holy means to cut off or separate from everything else. Number 2, dami na wados means second thing, to be holy means to be entirely morally pure. All the time, in every way possible. Yung pinaka-root word, pinaka-meaning nito, morally pure. Pag sinabing morally, yung moral natin, maayos. Hindi ka nabubuhay sa immoral. Tama ba? Sa Greek naman po, hagiasmos, state of purity. Hagiasmos signifies separation unto God. So, dalawang bagay po, pag sinabi pong holiness, una po, sabi ho dito, to cut or separate.
Saan ka sisipre? Saan kay kakat? Saan mo kakat? Sa kasalanan na sa makamundong gawain. Romans chapter 12, sabi ng Bible mo, sabi ng Apostle Paul, no? Do not conform to the pattern of this world. Tama po ba? Opo, Pastor. Salamat po. Okay. Tapos yung holiness, state of purity. Nasa kalagayan kang pure, malinis. Tama ba? So ang tanong, sino sa atin ang hindi ang malinis? Tama mo, yung pure na talaga. Wala, di ba? Pero mayroon tayo po ay pinaging malinis ng ating Panginoon sa pamamagitan ng ating Panginoong si Kristo. We are justified by faith. Mayroon po tinatawag na three phase of salvation. Number 1, tinatawag na justification. Sunod ay sanctification. And number 3 is glorification. Okay? Malalim-lalim po si binigit ko po yun. No? So justification, ito yung tumanggap ka sa Panginoon. Nung tumanggap ka sa Panginoon, yung kabanalan ng Panginoon Jesus ay ibinihis sa iyo. Yung sanctification, ang ibig sabihin ng sanctification, set apart for a special purpose. At pangalawa po, yung tinatawag na mamuhay sa kabanalan o sa katuwiran. Okay. So, ang holiness po ay magagawa natin hindi sa pamagitan ng ating sarili lamang, kundi we need the power of the Holy Spirit. Binigyan tayo ng kapangyarihan ng Diyos para tulungan tayong mamuhay ng may kabanalan.